negative 0.0708 multiplied by xi again, 0.6126 minus xi minus 1, that is 1, all over f of xi, negative 0.708, minus f of xi minus 1, that is negative 0.63212. Okay? Giving us xi plus 1 is equal to, so that is 0.563838916107.4. Okay? So yan. Tapos tayo sa second iteration, lilipat na tayo sa third iteration. So naipakita ko na yung step-by-step solving. Now you have understand na. Let's try to show it in a table. Okay guys? So write ko lang ulit dito yung mga equations natin. F of x, that is e raised to negative x minus x. Okay. So dito, meron tayong iteration. We have the value of x, I minus 1. Dito naman si xi. Dito si f of xi minus 1. Dito si f of xi. Dito naman si xi plus 1. Sigit na natin dito si EA. At iteration 1, we all try natin ulit guys, no? Sabay-sabay tayo. Sana ilabas yung calculate nyo. Kahit hindi nyo muna isulat sa inyong mga papel-papel, focus muna tayo dito. Okay? So let's try. Xi minus 1, sabi daw, we have guess points of 0 and 1. Okay? Palit pala to. Hindi ito dapat. Ang presentation nun. Baka sabihin niyo itong intervals. Ito ay x0, x1. Kumbaga, that is 0 and 1. So ito, xi minus 1, that is 0. Xi, that is 1. Let's say this is our A. This is our B. Okay? Store natin. 0 sa A, shift store sa A. 1 sa B, shift store sa B. Let's compute for xi minus 1. Sabay-sabay tayo. E raised to negative A minus A. That is 1. Okay? Let's set this as our C. Shift store sa C. Now, let's compute for f of xi. That is e raised to negative alpha b kasi nandoon si 1 minus alpha b. That is negative 0.6321205.588. Okay? So, lagay natin to sa D. Okay? Shift store sa D. Now, ang ating formula dyan, sabi ko nga kanina, that is xn plus 1. Lagay natin dito sa baba, xn, naging n na ulit. Pero pares lang yan sa I. F of xn multiply by xn minus all over ng f of xn minus f of xn minus 1. Okay? So, siya sa equivalent kung gagamitin natin yung mga letters. Si A, ano si xn? Xi, that's B. Minus f of xn, ano f of xi? That is D. Okay, D. Multiply by xn, that is B. Minus xn minus 1, that is A. All over ni D, minus f of xn minus 1, that's C. Okay?
So, ilagay lang natin. B minus D times B minus A all minus C. So, lalabas yan, guys, is 0.6126998368. For higher memory na calcu, meron pang lalabas yan. Okay? So, ito, at second iteration, meron tayo ditong xi minus 1 na bago, siya yung 1. Okay, bababa dito si 1. Okay? So, ito, B pa rin. Ating xi na bago, that is our xi plus 1 at first iteration. So, this would be 0.6126998368. Okay? So, dito, f of xi minus 1. So, copy lang natin dito kasi hindi naman siya nagbago. From f of xi sa first iteration. That is still our D. No. Ano yung hindi na nagamit? A at saka C. So, pwede na ulit natin siya gamitin sa second iteration. Let's set our xi as our new A. No? Shift star natin sa A. Let's get the function of xi. Okay, that is e raised to negative a minus a. We'll get negative 0.0708. 1394787. Lagyan natin siya sa C. Shift store sa C. But before that, let's compute for EA muna. No? Dito, ito yung ating, ito kasi yung approximation guys, yung XI approx. Okay? Ito yung ating bago. 0.6126, ang ating luma is 1. Parang ito lang. Ang ating, tandaan na ba guys, no? Current minus previous over current. Ang current natin is XI. Ang previous natin is XI minus 1. Okay? So, yun yung ating gagamitin sa EA. So, that is A minus B over A multiplied by 100. Kunin yung absolute value. Makuha nyo po dito is percent. Okay? 63.21%. Okay? So, let's continue to compute for xi plus 1. Sa xi plus 1, dito, kung ihalin tulad natin dito sa nasa baba, anong ating xn? Di ba siya ay a? Minus, ano yun? F of xn, f of xi, that is c. Yun na ngayon. Multiplied by xi, a, minus xi minus 1, that is b. C, minus, ano, f of xn, that is d. Okay? So yan, ilagay lang natin sa ating calcu a minus alpha c times a minus b all over ni c minus d. Lalabas na dyan si 0.5638. 3892. Okay? So, dito naman, third iteration. Wait nga lang, guys. Ito pala ating approximate, sorry. Nakalimutan ko. Ito pala ating approximation, xi plus 1 na. Yung ating approximation. Same lang naman. Then yung ating 63%, dito nalalabas yon 63%. Okay? Ito yung ating current. Ang ating previous approximation, ito na 1.
Okay? Kung kukupitin natin ng AA sa iteration 2, ito na, 0.5638 at saka 0.6126 ang ating gagamitin. Wait lang. Naalala ko. Kinarify kasi ito ng kahapon, saka kanina. Tama nga. Sorry guys, sorry. Dami lang kasi mga clarification yung ibang sections. Dito nga, 63%. Ang inyong pagbabasehan nyo ay ito, xi plus 1 lang. Pag-compute ng EA. Okay? Yan. 63%. Kung sa second iteration, ang current nyo ay 0.5638 tapos ang inyong previous ay 0.6126. Okay? Yan. Let's continue for third iterations. Xi minus 1, yan po yung ating previous na xi. So, bababa lang dito 0.6126. That is still our A. So, ibig sabihin, yung f of xi, bababa lang siya sa f of xi minus 1. So, that is negative 0.0708. 139. Okay, that is still RC. Ano hindi nagamit? B at D. So, pwede natin gamitin si B dito sa 0.563838. Store natin siya sa B. Chip store sa B. Okay? Next, we compute for f of xi kasi meron na tayong xi sa third iteration. So, computing lang natin e raised to negative b minus b. That is, tama ba to? Okay. 5.182354 times 10 raised to negative 3. Malapit nang, yan, nagsisimula na mag-0 ulit. Lumabas na yung mga 0.0000. So, meron tayong A, B, C. So, set natin ito sa as D. Okay, shift store sa D. Ngayon, evaluate ulit natin kung paano ang itsura niya sa equation ng pagkuha ng xi plus 1. Pansin nyo guys, yung ating iteration 1, iteration 3, or yung add numbers ng iteration, kung gagayanin yung katulad ng ginagawa ko, babalik lang siya dito sa b minus d times b minus a over ng d minus c. No? So yun, babalik lang siya dito. Ito lang add even. Kapag ito yung add, ito naman sa even. Kung gagayanin niyo yung sa akin, choice niyo naman po. So gamitin natin yung sa add. That is b minus d times b minus a over ng d minus c. Lalabas din ay 0.56717033584. Okay? So at fourth, okay, may tanong ba? May nag-onata ng So dito at fourth iteration, ang ating previous xi, siya ng ating current na xi minus 1. So dito bababa di 0.563838. That is our B. Bababa rin si f of xi na luma, magiging f of xi minus 1 na siya. That is 5.1823 times 10 to the negative 3. That is D. So nawala si B at saka si C. Oo nga. I mean si A at saka si C. Ang pwede natin gamitin. So let's set our xi new as our A. No? Shift store sa A. But before proceeding, let's compute for EA first. Okay? So we know that 0.5671 is our current. That is nasa A siya. Ano ng ating previous? That is 0.56.
Nasaan si 0.563838? Siya si B natin. So, ilalagay natin siya sa equation. Kunin niyo yung absolute value. Siya ay babagsak sa 0.587%. Okay? Ganyan kabilis bumagsak ang percentage sa EA. Okay? Check ko nga lang. Okay, tama to. Ay, tama. So, let's compute for f of xi with our new xi, 0.567170358. So, that is e raised to negative, nasa a yung akin. Choose na kung nasan yung inyo. Minus alpha a. That is negative 4.2419242443 times 10 to the negative 5. Okay? Set natin siya as our C. So ito for iteration 4 that is even. So gagamitin natin itong pang-even na equation na katumbas yung mga kung saan naka-store siya. So that is A minus C times A minus B over ng C minus D. So guys, kapag kayo ay mag-show ng solution, dapat yung kompleto ha. Yung previous kong ginawa, yun yung gagawin nyo. Hindi itong A minus C minus B. Pinakita ko lang sa inyo kung paano yung mga different ways paggamit ng calcu. Okay? So yan. That would give us an xi plus 1 na 0.56714333066.